Isa sa mga pangunahing dahilan ng mabagal na pag-unlad ng ating bansa ay laganap na rin na kahirapan dahil sa kakulangan ng kaalaman ng marami tungkol sa pananalapi, tungkol sa yaman. At tila hindi prioridad ng ating pamunuan ang siguraduhing financially literate ang ating mga kababayan. The Philippines remains to be among the lowest in Southeast Asia in terms of financial literacy of its citizens. Alam niyo po, Bishop, according to the Manila Times, only 25% of Filipinos are financially literate. Ibig sabihin yung mga talagang maalam pagdating sa usaping pananalapi, gaya ng inflation, interests, savings, and even debt. And this is especially true among women, the poor, and the less educated. Dahil dito, malaking bahagi ng ating populasyon ang kinakapos sa pera at maraming mga pagkakautang. Nananatili ring maliit na porsyento lamang ng ating mga Pilipino ang may ipon o savings sa bangko. To help our citizens in managing their financial resources, we will talk about financial management and how every Filipino can make right and make informed decisions with their hard-earned money. Makasama natin ang isang management and financial consultant of national and international companies and also currently an associate professor in the business cluster in the Graduate School of the University of Santo Tomas. Yan ang aabangan ninyo sa ating What's Brewing segment. At sa ating Espresso Self, usapang negosyo naman tayo with Gabby and Rona. Kung nais niyong magtayo ng sariling business pero nag-iisip pa kung paano ito sisimulan, tiyak na makaka-relate kayo sa kwentuhang ito. And in our Doc Talks with Daislyn and Doc Leia, pag-uusapan naman na tungkol sa speech therapy dito sa ating bansa. So para sa mga estudyanteng nag-iisip ako anong kukuning kurso sa college, stay tuned at baka speech pathology ang para sa inyo, gaya ng ating host na si Daislyn. So Bishop, talagang interesting po ang mga topics natin ngayong araw na to, kaya namang samahan niyo po kami muli sa isang oras na makabuluhang kwentuhan. Ako po si Reza Abante-Yebra. At ako naman si Bishop Ruben Abante. Join us and let's have good talk over good coffee. Welcome to Lighthouse Cafe. Financial literacy is defined as the ability to use knowledge and skill to manage financial resources effectively. A financially literate individual has the ability to make informed judgment and effective decisions regarding the use and management of money, of resources, of wealth. Ayon sa pag-aaral ng standard ng Standard ng Poor, meron palang ganun, ano? Noong 2015, ay pangatlo tayo sa pinakamababa sa Southeast Asia at isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit patuloy ang mabagal na pag-usad ng ating bansa at laganap pa din ang kahirapan. Sa mga mauunlad na bansa katulad ng Amerika, United Kingdom, Canada at Japan, prioridad ng gobyerno na siguraduhing financially literate ang kanilang mga mamamayan, especially the young people. Ginagawa nila ito sa pamamagitan ng pagtuturo sa mga paaralan at mga teknikal at praktikal na kaalaman tungkol sa financial management. Alam mo, nakakalungkot na hindi ganyan sa ating bansa. Kaya naman, hindi nakapagtatakang 9 out of 10 Filipinos ang nakakaranas ng kakulangan sa pera. Yan ay dahil sa patuloy na pagtaas sa presyo ng mga bilihin, mababang sahod at syempre kakulangan sa kakayahang mag-budget. Idagdag mo dito sa sinabi mo, ang kalahati o 47% ng mga Filipino adults ay may utang. Pangalawa, ang mga Pilipino sa East Asia na may pinakamalaking bahagi ng population na may utang. In terms of savings, only 4 out of 10 Filipino adults currently have savings. And sadly, almost 25% never experienced saving money. Grabe, no? To discuss financial management and to help us understand the importance of planning our financial resources, we have Dr. Enrico Torres, the Chief Financial Officer of the HMR Group of Companies and also a management and financial consultant to several other companies. At hindi lang yan, Bishop, siya ay Associate Professor din sa University of Santo Tomas Graduate School of Business and Management. Kumbaga, kung kaalaman, no, kahusayan ng pag-uusapan, abay, bawa ko dito sa ating bisita. Okay? De Campanilla ang ating guest. Welcome to Lighthouse Cafe, Dr. Enrico Torres. Magandang araw sa iyo. Magandang araw, Bishop. Magandang araw, Reza. Maraming salamat sa iyong pagpapaunlak. At gusto nating matuto tungkol sa paghahawak ng yaman. It's a privilege, Bishop. Maraming pong salamat. Ikaw, Dr. Enrico, ay hindi lang Dr. Eric na lang, ano?
hindi ka lang isang consultant, subalit nilalagay mo pa ng biblical na aplikasyon ng lahat, di ba, no? You being a Christian. Totoo po yan, Pastor. Anong church mo? Lighthouse Bible Baptist Church. Lighthouse Bible Baptist Church. Now, that's good to know. Yes. Oo. Kasi, syempre, sabi nga nila, Reza, it's actually money that makes the world go round. Pero parang that statement is empty of the grace of God, empty of what God can actually give. Well, paano natin sisimulan to? Sa utang muna tayo o sa kakayanan o sa kaalaman? Dr. Eric, ano ba ang naturalisa ng Pilipino? Bakit tayo ganito? Meron ba tayong kultura na para bang hindi friendly sa tatawagin nating management ng finances? Hindi naman, Pastor. Mas marami nung siguro sabihin natin, Filipinos are not aware about financial literacy. Kaya ang approach nila, iba. Okay. So, in effect, I would like to start by simply saying that financial management is part of finance. What is finance? Finance is the art of managing financial resources. Okay. Kaya lang, ang financial management, hindi lang tungkol sa management of financial resources. Yes. Ito ay evaluation din ng tinatawag na financial position ng isang kumpanya o ng isang tao at yung pagpaplano kung anong gusto mong maging. Narinig ko to. Teka, are we just simply talking of hard money? Kinakailangan may pera, may yaman, or pati mga resources, yung mga intangible na mga yaman, for example? Actually, lahat, Pastor, kasi yan ay, ang tawag natin yan, assets. Okay. So, itong assets na ito ay pinagkaloob sa atin ng Panginoon. Okay. Whether yan ay pinaghirapan mo, nagtrabaho ka, you work for it, out of your occupation, you save for it. But all of these assets were given by God. So, totality, ang bottom line, it's all about stewardship. Uy, maganda yun. It's all about how you handle the assets given unto you by God. Okay. So, ibig sabihin, ang lahat, kasi minsan, pag sinabing asset, akala physical lang yung asset. Eh. Oo nga. Oo, pero asset is, it can refer to wealth, it can refer to money, all of the resources. All of the resources. Pwedeng skill, pwedeng strength. Pwedeng lahat, ano? All of these abilities and assets given by God. Yes. Worked, what do you call this? Is intertwined. Yes. Meaning, you use all the other resources to produce resources. Like if you have abilities to teach, yes, you go out and teach, you earn the money, the corresponding remuneration, and then you use the remuneration from different angles. Like you save, you buy the usual necessities, and kung may matira pa, the wants. So, hindi pala totoo yun sabihin mahirap ako, wala ako, I'm empty. That's impossible because God is always abounding. Wow. So, God will always be so gracious to give all of us our respective assets. In respect sa pitaka, we may be, siyempre, relative yun, anak. Relative. Pero in so far as the grace of God, lahat tayo meron Definitely. God's grace is always sufficient So, for all of it's us. actually a mindset. Yes. Nagsisimula sa mindset. So, stewardship. So, pareho din yan ng management. Yes. Oo. So, anyway, halimbawa, matuto akong ingatan at gamitin ang mga bagay na ito para ma-translate sa profit, di ba? So, yung ikaiinam ng buhay ko, yes, di ba? Oo. Halimbawa, for example, para bang, minsan ang tanong ako, ba't ka ba nag-business? Ba't ka nagpatrabaho? Minsan ang sagot nila para yumaman ako. Parang doon lagi patungo, ano? Wala yung element na para umangat ang buhay ko, para, well, balikan natin. So, saan dapat magsimula ang konsepto ng financial management? The first thing that we have to do is to separate necessities from wants. Okay. Yun ang unang-una. That is understanding or being aware of your present financial position. Kailangan maintindihan mo kung anong kailangan mo. At kung ano yung gusto mo lang. Kung ano yung gusto mo lang. Yes. Actually, interesting po yun, no? Kasi napapansin natin, even yung mga nasa ibang bansa, pag kumita agad sila doon, parang
to show off, di ba? Sa mga nandito, talagang they buy the biggest houses, the biggest cars. So, kumbaga parang they don't understand kung ano talaga Kailangan mo ba to? Kailangan, gusto mo lang oo ito? nga, no? Eh di, parang gusto ko mag-abroad, gusto ko mag-OFW. Ang tanong, kailangan mo ba yan o gusto mo lang? As far as I'm concerned, because I was an OFW. I used to work with Hong Kong Bank, Saudi Arabia. But eventually, I went back to the Philippines. Sabi ko, malaki nga ang sweldo roon, pero maraming mga bagay din ang nawawala sa iyo. So, like for instance, you're away from your family. So, is money equivalent to your family? Okay. So, I think that is one thing that we have to consider. So, dito sa Pilipinas, maraming opportunities. I would like to talk about my personal experience that I really started from the bottom. Some Filipinos would like to start from the top. Yun ang usual na mali, no? I used to work at Jollibee as a service crew, part-time student. But, you know, along the way, I kept on working hard, doing things the right way, biblically speaking. And God is so gracious to me. I mean, He's so faithful. So it's all about working hard, being diligent, not because you want it, but because what the Bible tells you. As a Christian, you need to be diligent. Yes. So, yun ang nakikita ko, no? So, balik lang ako doon sa unang sinabi ko, Pastor. Understanding what is necessary and differentiating it from what you want. So, when you know your priorities, definitely you will know what things to buy, what things not to buy. So, for instance, if you receive your salary, 60 to 75% of that salary should go to your necessities like rentals, electric bills, tuition fees of your children, yung kanilang baon, yung pagkain nyo sa araw-araw. And then, there's something left for you to spend. Then you have to decide now, So, financial ano masasabi mo management. doon? Halimbawa, kung nakakuha ng sweldo, punta ka agad dun sa tara. Pero ano yan, tayo? parang kultura nga yan ng mga Pilipino, no? Ililibre lahat, unang sweldo. Ang tawag kasi doon, sabi mo kanina yung show, yun yung tawag natin, Gimmick agad tayo. Yan. one day millionaire happiness. No? Yung spending things riotously. Kasi akala nila wala nang katapusan. No? Karamihan sa mga Pilipino ganon, na akala wala nang katapusan. Kasi nakasandig lang sila dun sa may trabaho sila ngayon. Paano pag wala na? So, in effect, as far as I'm concerned, that's why I'm also teaching. In the past, ang mga teachers natin, graduate ng Cambridge, graduate ng Wharton, tuturuan tayo ng financial management, so to speak. Pero, all of them are just talking about financial jargons. Gagamitan ka ng mga salitang malalim. Pero, ikaw naman, estudyante ka, you have to memorize it, no? Like for instance, ito experience ko talaga, pinadefine sa akin what is a check. A check is a negotiable instrument. Okay. So, etc., etc., etc. Pumasok ako sa bangko, binigyan ako ng cheque. Ano una kong tanong? Anong gagawin ko dito sa cheque po? Hindi tinuro yon sa loob ng eskwela. So, most probably, that's the reason why I went back and started teaching. Because my style of teaching right now is not about memorizing the books. It's more of applying what you have learned from the books and making sure that you can use that application to enrich not only yourself, but also the bank or the financial institution where you're working. So, stewardship does not only apply sa may mga negosyo. Oh, yes. It really applies sa individual. Yes. Oh. So, you can say management starts sa individual. Individual. Everyone is a manager. I only understood basically that a person is in himself a manager when I got saved, which means Christ is in me. Yes. So therefore, I need to be diligent and I need to be careful in my ways, Yes. not only in actions but specifically on financial matters. So like for instance, nakuha mo yung sweldo mo. Lalabas ba ako? Gagastusin ko ba to para sa mga barkada ko? O babawasan ko ng 10% para sa tithe ko? Yes. Tapos yung 90%, yun na lang ang gagamitin ko dun sa natira. Yes. So in effect,
knowing your priorities Yeah. is not only following the commandment of God, but knowing your priorities is giving God the opportunity to bless you. And it makes you more diligent, it makes you more disciplined. I was once teaching, Reza, yung principle na ito, kahit sa Bible colleges natin, ano? And sabi ko, management actually starts with the self. Yes. Because we all need to realize that God gives us lahat-lahat sa atin. Basically, we have 4 things that God gives us. No? Wealth, sabihin nating relative yan. Strength, no? And that goes with bata pa tayo. Don't waste your life. Yes. You do not just waste money. You waste life, you waste opportunities. And then, meron tayong skills. No, pinapangalagaan natin, ine-enhance natin yan. And of course, we have ano ba yung sinabi ko? Health, no? Yes. So, all of those things. And then, ginagamit natin lahat ng yan, kumukuha tayo sa mga resources na yan, and we apply them to problems that come our way, opportunities that come our way, and the responsibilities that come our way. Basically, ganun lang, you know? Okay. Naalala ko tuloy yung sinasabi doon sa Proverbs. Ang sabi ng wise man is, go to the ant, you sluggard. So, ang kaaway pala talaga ng financial management yung pagiging tamad. No? Walang prospect, walang outlook. Ang sabi pa ang ants daw, they provide their meat in summer and gathereth her food sa harvest. Now, seeing, tayo sa Pilipinas, marami tayong hinaharap. Di ba? Hindi naman natin maiiwasan wag magkaroon ng bagyo, minsan, ng baha, o mga calamities. And they come our way. So, kinakailangan talaga, we force this value sa lahat. Yung biblical verse na yun actually is one way of defining financial management because that's planning and controlling. Oh, yes. So, talk about planning and controlling. The ants knew how to plan and how to control the situation because in effect, after getting all those things and putting it inside the cave or where they stay, making sure that during your rainy days, they have something to eat. That is planning and controlling. The same way with finance. When you do financial planning, Yes. that is planning and controlling. Okay. Simply, first knowing your current status. I was telling my students, a lot of people go to jail. Most of them got impeached for the simple reason that they don't know their SALN. That SALN is yung mga nasa gobyerno yan, bali. SALN is financial management. Yeah. Okay. Statement of assets and liabilities and net worth. Imagine, tatanungin ka, ano ang SALN mo? Pag sinagot mo, hindi ko alam. That is a perfect example of illiteracy. Kasi imagine, ikaw sa sarili mo, hindi mo alam ang asset mo. Hindi mo rin alam ang liabilities mo. Ba't natin binoto yung mga ganun? Yun nga. Yun nga ang problema, Pastor. Going back, so financial management is understanding what you have right now, what you owe. So what you have minus what you owe is your net worth. So kung meron po tayong network, yun po yung pwede natin gamitin ngayon sa investment. Sa savings na sinasabi. Yes. Why do we save? Dalawang reason. For safety and for profits. Kasi yung safety, yung iba, mayroon pang advertisement nun, hinuhulog sa kanyang haligi yung pera, tas nasunog yung bahay. So walang safety. Yung iba naman, bibili ngayon ng kahadiyero, ilalagay dun yung pera. Wala namang profits. So pag sinama mo yung safety and profits, pupunta ka ngayon sa bangko. Kasi may safety and may profit. Kaya ang tawag savings. Pero savings is only one form of investment. Yun hong maraming utang, wala hong control. Okay? Borrowing is not per se a bad attitude or a bad practice. Because almost all the corporations in the Philippines, they all have existing debts. The reason why you borrow is because you would like to expand, but you know, you have admitted to yourself that your present financial position is not enough. So you borrow. But for a specific purpose. You don't borrow simply because you're allowed to borrow.
and then you use the funds somewhere else. Okay. Yung iba, pupunta sa Soler, Oo. pupunta sa City of Dreams kasi may cash. Oo. Maglalaro ako, baka sakali na kumita at madoble ko to, mababayaran ko agad ang utang ko. So it's a matter of swerte o malas. Yeah. Paano po yung credit card naman? Oo. Kasi uso yan ngayon. Yeah. Di ba? Sabi nga sa research natin, 94% ng Filipinos na nag-run short ng cash, gumagamit ng credit card. And Yes, as a yes. result, ang dami ring pagkakautang. So what can you say about it? Actually, using the credit card, as I've said, it's not bad. Okay. 100% in the US, almost all of them are using credit cards. Pag naglabas ka nga ng cash doon, pag mag-iisip sila kung saan mo kinuha. Now, correct me if I'm wrong. Kaya ka nga nagke-credit card at iniimbestiga ka ng bangko kung pwede kang mag-credit card is they see you as having the capacity To to pay. pay. Correct. So, Actually, hindi ka kumukuha o hindi ka umuutang dahil gusto mo lang ng pera. yun po ang reason. Kaya sa mga nanonood sa atin, kung meron pong bigla na lang pong lumapit sa inyo at ginaganon po yung application form ng credit card, pwede nyo naman pong sagutan yon, mabilis. Kasi po may tinatawag tayong credit rating. Yes. Inire-rate po ang bawat isa, basically, under the 5 C's of credit. Yung tinatawag nating character, Yes. your capacity to pay, Right. the capital that you have, Yes. the collateral if you have, and then the condition of your status, like are you married, are you single, are you working, are you unemployed. So all of these things joined together, they will provide credit unto you. But again, kapag binigay na yung credit, ano ang gagawin mo doon? Yun. Papasok na naman ulit ang stewardship. Stewardship din. So, yung sa utang, it's not about the habit. It's about stewardship. Yes. Pag pinautang ka, kailangan mong palaguin para maibalik mo yung inutang mo. Right. Yung iba, pag nakautang na, tatakbo na ako. Kasi akala nila, that's the best way to Yun na get the yun. funds. But, I mean, that's, again, another problem in the Philippines. People borrow and then they transfer from one house to another. O you become uncontrollable. Wala ka rin pinagkaiba sa isang taong addict. Yes. Oo, na alam niya ng masama yung ginagawa niya pero hindi niya mapigil yung sarili niya. So mahirap na bagay yun. Meron po akong kakilala na Oo. ang ginagawa Pwede lang, kang addicted sa isang vice. Ganon din ang addicted sa kauutang. lumilipat-lipat lang po ng bahay para wag siyang mahanap ng naniningil. Eh, ang usual na nagpapautang na wala nang masyadong credit rating, yung mga Bombay. Yung Okay. mga 5-6. tinatawag nating loan shark, yung mga Oo. 5-6. But, Oo. again, Parang narinig ko yata si President Digong na inaatake yung mga ano. Oo. but again, two things must be considered in that area. Number one, dun sa Bombay area, well, I'm not against the Indians, but dun sa ganung proseso, walang kinikita ang government dun eh. And one of the reasons why many OFWs cannot come back ay sapagkat kung nasaan sila naroroon, baon na baon sila sa utang. And they need actually to pay. Hindi sila makauwi. You know? In fact, alam ko din na nangyayari ito madalas, no? Sa mga kung saan maraming Pilipino. Hong Kong, for example. Baon na baon sa utang ang maraming OFWs. Kaya palagay ko yung maganda itong pinag-uusapan natin eh. If yung mga kababayan natin will take this, hindi po natin pinupulaan yung ating pagiging Pilipino. Pero kasama rin naman sa ating values, yung mapagtipid tayo, at tayo ay naayos natin ang ating sarili. I practically took this 100 peso bill. And I would like you to read this. Oh, sige. Pastor, meron kasing, usually, sana nanonood ng aking mga anak, no? Kasi usually, humihingi lang sila ng kanilang allowance. Okay. Pagkahawak natin ng pera, bili tayo. Hindi man lang natin tinitignan kung anong nakasulat dito. Pastor, pakibasa mo po yung maliliit na words niya. Alam mo, kaya kong basahin yan. Kaya niyo po ba yan? Pastor? Kaya mo ba? Sabi dito. Alin ba dyan yung maliit? Alin ba? Ang salaping Yung pinakamaliit. Ang salaping papel. ito ay bayarin ng Bangko Sentral At, pananagutan ng Republika ng Pilipinas. i-Englishin ko po. Oh, sige. Tagalog ba? Ang salaping papel na ito ay bayarin ng Bangko Sentral at lubos na pinananagutan ng Republika ng Pilipinas. So in effect, this paper is a promissory note. Okay. Utang.
ang nangungutang ay ang Bangko Sentral. At ang garantor ay ang Republika ng Pilipinas, kung kaya't may 20 pirma. Okay. Ang governor po ng Central Bank at ang presidente ng Pilipinas. Oh, Eh okay. di kung sila'y nangungutang, tayo pa. Members lang tayo ng constituents nila. So in effect, that's the reason why ang pangungutang ay hindi po talaga masama. Depende lang po kung ano ang pananaw nyo sa pangungutang. Kung ito'y ginagamit nyo sa hindi dapat paggamitan, automatically, God will not bless Kaya pala the tama transaction. ang banal na kasulatan when the Bible says it is required of stewards that a man be found faithful. Tapat. Alam mo, maganda ito. Itutuloy natin to. Meron pa tong susunod, Dr. Eric. And thank you so much for being here sa Lighthouse Cafe. Alam mo talaga dito sa Lighthouse Cafe, this is where good talks happen. Maraming salamat. Maraming salamat. Thank you so much. And, well, to improve our financial status, we are encouraged to venture into entrepreneurial activities. At samahan naman natin ngayon si Gabby at si Rona as they talk about stories of success and challenges in starting a business. Stay tuned for our Espresso Self. Mga usaping in, mga paksang trending, Mga talakayang may kabuluhan. lifestyle at kulturang sariling atin. Buhay Pinoy, pag-usapan natin dito sa Espresso Self! Rona, I heard that aside from being a full-time mother, you're also employed and host ka rin sa Lighthouse Cafe, part-time model, part-time actress. And to top it all off, you're also into business. Kumusta ang business mo, Rona? Alam mo, Gabby, by God's grace, our businesses are growing, and it's also a blessing to have business partners who are also brethren in the faith. Alam mo, it's really fun to earn that extra cha-ching in your pocket if it's from something that you really like to do. Correct ka dyan, Rona. Tamang-tama dahil pag-uusapan natin today is all about entrepreneurship. Taray ng pronunciation na. Dito sa Pilipinas, madaming entrepreneurs. Sa katunayan, there are almost 950,000 business establishments dito sa ating bansa. At 99% sa mga yan ay yung mga tinatawag na micro, small, and medium enterprises or MSMEs. MSMEs. So yun yung mga may sari-sari store, bakery, karinderya at mga tindahan. But this is just a part because by definition, ang business activity ay masasabing MSME kung may asset ito na hindi hihigit ng 100 million pesos at may less than 200 employees. Ang mga sari-sari store, bakery at karinderya ay ang mga common na MSMEs and they will fall under the micro category. Sila yung may asset size na hindi lalagpas ng 1 million pesos at may hindi hihigit sa 9 na empleyado. So kahit walang malaking puhunan at walang madaming empleyado, pwedeng-pwede tayong mag-business. And of course, I suggest na kapag mag-business kayo, yung talagang hilig mo at passionate ka about it. Katulad ng mga guests natin ngayon. We have with us two business women, Miss Mia Ricamara, owner of Miami Cakes, and Miss Arcel Gamboa, who owns a food stall business. Welcome po to Lighthouse Cafe. Ayan, welcome po to Lighthouse Cafe. Ayan, simulan natin yung yung tanong natin sa kwento nyo naman sa amin ang inyong humble beginnings as businesswomen. Paano ba nagsimula ang inyong mga negosyo? Siguro si Miss Arcel muna. Miss Arcel, yan. Ako kasi nag-umpisa yung pagiging hilig ko sa pagbibusiness. Yung tita ko kasi meron siyang sari-sari store. So every weekend, sa Marikina yun, every weekend uwi kami na Antipolo. So sabi niya, magdadala ako nitong mga to, merengue at yung mga kichirya. Pagdating dun sa atin, ibebenta mo. So pag may nabenta ka, bibigyan kita ng pera. So sabi ko, kung kakain ako ng isang merengue at bibigyan ako ng tita ko ng pera pag nabenta ko to, so kung marami akong makain, marami akong mabebenta, so malilibre ko na lahat yon. So, nag-enjoy ako doon kasi hindi ko na siya binabayaran, hindi na nanggagaling sa akin yung pera. So, mas masipag ako noon kasi, yun nga, mas marami akong nabibenta, mas marami akong pwedeng kainin. Kahit nun sa
yung text, alam mo yung text noon na ganyan. So magaling ako doon So marami ako naiipon na text dahil palagi ako nananalo. So binibenta ko yon dahil nakakabili naman ako ng mga pagkain ko rin noon. Tapos may mga ibang products ka nang binenta after that. Yun. Pag nung high school, college, namimili na rin ako ng mga paninda, pinapahulugan ko hanggang sa nag-asawa ko, kung anong business. Ngayon naman, food cart naman. Ang cute naman yung story, nagsimula sa bata pa kayo. At may text pa talaga. At may text pa. Parang reward system, tapos merengue. Miss Mia, same experience ba na bata pa lang na-expose na kayo? No. Kakaiba yun sa akin. Kasi nahilig ako sa customized cake dahil naghahanap ako ng kakaibang ireregalo sa friend ko. So, may nakita ako nagsisell ng ganon. Doon ako umorder sa kanya. Tapos, naging friend ko siya. So, tinulungan ko siya since she is starting the business. Naging reseller niya ako. Pero hindi ko pwedeng ibenta yung produkto nang hindi ko alam kung paano. So, I started enrolling sa mga baking school. Yun nga, nag-start ako sa Cake Terrific under Chef Sabrina and Chef Aiza. Doon na nag-start, then pinupost ko siya sa Facebook ko. Marami na nag-inquire. So, sabi ko kailangan pangalan ko na to. Ako na. Doon na nag-start, nag-isip ako ng pangalan. Gusto ko yung ako. Oo, may branding talaga. Since Mia, naisip ko Yummy. Then one of our church member, naisip niya, bakit hindi Tita Yummy Cakes? Siya na rin yung gumawa ng logo, which is Chumesa. Oh, so Mia tas Yummy, pinagsama Mia. Parang gusto ko nga sabihin, Mama Mia. Interested din ako, no? May pangalan din yung food stall ninyo, Miss Arcel. Ano yung pangalan naman? Jehabes. O bakit naman Jehabes? Yun yung pangalan ng mga anak namin. Oh. Jed, Harvey, and Jabez. Pinagsama-sama. So may origin talaga yung mga business names. Tanong lang namin ni Rona, paano kayo nag-start in terms of puhunan? So parang personal money niyo ba siya? Or niloan? Sige, Miss Mia. Ako personal money ko. Kasi may work naman ako, dun ko so may work talaga din si Rona. So it's a parang part-time lang. Parang sideline. Sideline lang, okay. Doon na nag-start. Si Miss Arcel? Loan. Kaya sa office meron naman kaming provident fund. So doon pwede kaming mag-loan. Marami talagang options, no? Kung gusto natin. Pwede tayong kumakuha ng resources to put up a business. Interested din kami ni Gabby, bakit nyo napili yung mga products niya? Like for Miss Arcel, bakit food stall? Ba't hindi ibang klaseng business? Kasi nung minsan naglalakad-lakad kami ng husband ko, meron ako nakita na mga nag-o-offer ng ganyan na mura lang siya at pwede mong ipangalan sa inyo. Hindi siya franchise. Kasi kung franchise ang mahal So ito, less than 50,000, pwede ka nang mag-start Tapos nakita ko siomay. Ang siomay kasi, ang bilis mo lang kainin kahit nakatayo Tsaka ang dami talagang nakakagusto ng siomay. So, yun yung napili namin. Tsaka sabi ko, mura lang. Tapos, masarap pa. Kasi masaya. Yun. Masaya mag-bake. No, meron kasing, 'di ba, traditional mga bake shop like what. Ito, pag regalo mo, personalize siya customize siya. Pag yung bata gusto niya Batman, pwede mo siyang gawing Batman, which talagang masaya yung tumatanggap. Or yung doktor, ginawa mong doktor yung cake, nandun siya. Kakatawa naman, Miss Mia, parang naglalaro lang kayo. Diba? Speaking of starting a business, meron ba mga parang apprehensions nung simula? Because if I may ask, may background ba kayo somehow in terms of the formal education on business? Or parang self-taught lang talaga lahat? Ako, self lang. Wala akong background talaga sa business. Trinay ko lang talaga. Miss Arcel, what about yung sa accounting? Ito kasi nung kinuha namin tong food cart namin, may training din Tinuruan din kami kung paano. So may parang support din yun. Is it parang franchise or? Hindi, iba siya sa franchise. Kasi pag franchise, yung mismong pangalan na yun ang dadalhin mo Sa kanila kakukuha ng lahat. So ito, one-time payment lang and pwede mong ipangalan sa'yo. Pero tuturuan ka nila kung paano. Ayan. Kamusta naman po yung takbo ng mga businesses ninyo? Oo. In terms of income, ganda po ba ang ating kita, Miss Arcel? Okay naman, maayos naman din yung Lalo na kung augment talaga ng
income ng family? Nakakatulong naman. Ilang years na ba, Miss Arcel, yung business? 3 years na siguro. 3 or 4, mga 3 years. And then with you, Miss Mia, Yung in terms of... yung sarili mong Miami Cakes. 3 years na 3 siya. years na rin, hindi naman So kayo nagsabay. Hindi naman kami Hindi naman nag-trade. nagsabay. Kamusta po yung kita natin, Miss Mia? Okay naman, kasi eto, hindi naman talaga sobrang laki ng kita. Ang maganda dito, hindi ka nawawala ng kita kasi laging may okasyon eh. So kahit hindi malaki yung benta mo, may benta ka, hindi ka nawawalan. Kasi laging may... And I May heard- dahilan para magbigay eh. I heard Rona minsan, sobrang bait ni Miss Mia. Libre talaga binibigay itong yun na mismo yung gift niya. Talaga? Ginawa kong ministry. Malapit na ma-birthday natin, Gabi. Ako malapit. Malapit na ba? Ako every week birthday ko. Maghihintay tayo ng gift mula kay Mama Mia. So 3 years. Kumusta yung first 3 years na yun? May mga challenges ba? Maybe you can share sa mga aspiring entrepreneurs natin. Nag-work ako eh. At the same time, eto may business ako. So, ang hirap kasi yung oras, pero time management lang siguro. Ang isa pang challenge sa akin, pag medyo yung o-order, known, Okay, alam mo medyo yun. may pressure. Oo, tapos sasabihin celebrity. sa'yo, bahala ka. Syempre nakaka-pressure Oo yun. nga naman. O kaya yung okasyon, medyo malaking event. Yung expectation ng tao nakakatakot. So talagang pag-iisipan mong mabuti. Pero I'm sure they are always able to deliver kasi lalong lumalaki at lumalaki yung kanilang mga negosyo. Kay Miss Arcel, may mga na-encounter po ba kayo mga challenges? Meron din naman. Kahit sa ang business, meron naman yan. Sa amin yung unang-una yung pagod. Kasi hindi naman yan basta sabihin mo lang siomay, andyan na agad eh. So maraming preparations yan eh. So yung pamimili mo lang ng mga gamit, buwis buhay yun eh, bago ka makapamili nun eh. Ganun. So pagod, tsaka yung minsan yung puhunan mo, nagagastos mo pag talagang kailangan. So pag kailangan mo nang mamili ng paninda mo, ang hirap, magpo-produce ka na naman. And yung sa decision making nung partner ko, minsan pag hindi kami nagkakasundo sa mga doon kami nagkakaroon ng problema. Pero naayos Pero naman. naayos naman. Nice naman. Syempre. Mabuti naman. Alam mo, napag-uusapan natin, Gabi, yung kanilang mga produkto. No? Hindi ka ba parang Medyo... naku-curious kung anong lasa ng kanilang mga products? Oo nga, gutom na nga ako. Baka pwede tayong makahingi ng sample mula sa ating mga guests. Meron ba tayong Pwede dyan? naman. Yeah, wow! Nako. So meron tayong siomai and cupcakes. Siguro while setting up, Rona, tikman muna natin yung siomai. Can you tell us about the product, yeah. Miss Arcel? Yan, siomai. What makes it special? Ano yung unique sa kanyang sa product? Bukod sa masarap yung siomai, yung sauce, kasi sariling simpla yan nung So may secret Oo nga. special sauce. Special Wow. sauce. Go ahead, So, ito Rona. yung talagang Mukhang takam na takam ka na. Actually. Mukhang very crispy din yung labas niya. Pa-share naman. Crunchy. Crunchy. masarap, di ba? Yeah. Habang nag-enjoy po kami, kwentuhan niyo po kami. Ng ano. Yung sa tanong ko yung sa competition, Miss Arcel, excuse lang. This is good. Namasarap na yung sauce niya. Oo, sarap talaga. Iba nga. Good. Iba siya. Di ba usually toyo tsaka kalamansi? Toyo mansi na yan. Yung, Pero may siya. iba pa siyang Medyo thick eh. yung per order would be how much? 28. 28, 4 pieces. Very Ulit na yun. affordable. Malaki yung size niya eh. At saka may din kami niyan. May siomai rice din kami. Ayun, actually parang gusto ko nga ng rice eh pagkatapos kong tumikim ng parang sarap siomai. yan. May Wow. chili din kayong nilalagay. Oo, may Ayun. chili garlic din. Wow. Next round, syempre, main course. Ayan, Dessert kailangan naman dessert. tayo. Sige, mauna ka na, Gabi. Pa-explain muna natin kay Miss. Yan. Anong mga flavors yan, Miss Parang Mia? ayokong galawin, Miss Mia. Ito, yung carrot cupcake. So, meron tayong Tapos ito yung bago, Oreo cupcake, and then the banana choco. Oreo Parang masarap cupcake. yung Wow! banana choco. Favorite ko yung Oreo. Wow. Ang sarap-sarap na cookies yan. Lalo na pag ginawa mo pang cupcake. Oo, ah. parang doble-doble na yung sarap. Sige nga, anong recommended mo? Yung Oreo. Pero lahat to, Miss Mia, ikaw yung Wow. Rona, gusto mo? Sige, mauna ka na. Ubusin ko to. Kasi yan yung bago eh. Yung Oreo, so yung tsaka Oreo yung titikman. banana choco. Kayo naman, Miss Mia, paano yung ordering sa inyo? Like,
itatawagan ako, ite-text ako, message ako, yun. So may Facebook page din yata and Instagram si Miss Mia. Tapos yung Kailangan 2 days before, lalo pag medyo birthday, ganyan. Tapos Kasal. yung payment would be Pwedeng COD. Yan. Paano nyo pina-price yung products ninyo? So it depends on the Depende sa intricacy of the cake, ganyan. Sa team. Ang sarap Ang sarap You should try this. Oreo din. I should try the Anything. other flavor. What other flavors do you bake po? Merong red velvet, merong Wow! chocolate. Ano yung pinakamabenta niyo, cheese. Miss Mia? Red velvet, tsaka yung carrot. Sige, tikman ko rin. Pero to ang Oreo. cupcakes, you mentioned kanina na gumagawa rin kayo mga customized cakes. So, paano naman yun? Paano yung sistema doon? Harap? Pag 2 days before dapat talaga magsabi na kasi baka may nauna pang umorder, hindi na magagawa. So 2 days pre-order. Yeah. Tapos yung design, theme, Depende sa nag-o-order kung anong gusto niya. Minsan naman sinasabi, bahala ka na. So, kailangan magsabi tungkol dun sa tao, kung ano siya, kung bata, kung doktor, kung ano. Doon ko so bahala ka na, as in, parang mag-isip. blank siya. Wow, that's nice. Napakasarap ng mga products talaga nila, no? At alam mo kung bakit kumikita yung kanilang mga businesses. Meron pa ba kayong tips sa ating mga viewers na nagbabalak Good magtayo question. ng kanilang mga negosyo balang araw? Kasi marami dyan parang natatakot or nag-aalangan. Any tips? Maybe si Miss Arcel muna. Sa pagbi-business kasi dapat gusto mo yung ginagawa mo, hindi yung sinabihan ka lang ng kaibigan mo, o mag-business tayo ng ganito, o ikaw, yung umpisahan mo yan. Oo ka naman na hindi mo naman talaga gusto, wala din yung hilig mo. So dapat gusto mo siya talagang gawin, nag-i-enjoy kang gawin. Si Miss Mia. Gaya ng kay Ma'am Arcel, kailangan gusto mo yung ginagawa mo. Pangalawa, samahan mo ng tiyaga tsaka sipag. Ayan, napakaganda mga tips para sa ating mga viewers. Alam mo, marami pa sana tayong gustong itanong, kaya lang, Kaya lang maraming pagkain. yun, na kailangan natin kainin. Salamat, Miss Arcel, Miss Mia. Yan, Hindi nyo lang thank binusog you yung kaalaman namin, binusog nyo rin yung tiyan namin. Ayan. Salamat. Sa mga gusto naman mag-start dyan ng business, let us not forget the most important thing we need to do. As it says in Proverbs 3, verses 5 to 6, trust in the Lord with all thine heart, and lean not unto thine own understanding. In all thy ways acknowledge Him, and He shall direct thy paths. Ngayon naman po, alamin natin ang mga praktikal at napapanahong mga katuruan mula sa Biblia. Let's listen to Bishop Ruben Abante in Hebrews. Welcome to Hebrews. Ito po ang bahagi ng Lighthouse Cafe na nagbabahagi ng mga prinsipyo mula sa salita ng Diyos upang maging gabay po natin sa ating buhay. Maganda na ang pinag-uusapan natin sa episode na ito ay tungkol sa management o kaya naman ay ang pagiging profitable. Ano po? A verse in the Bible in 1 Corinthians chapter 4 and verse 7 ay ganito po ang sinusulat ni Apostol Pablo. For who maketh thee to differ from another? And what hast thou that thou didst not receive? Now, if thou didst receive it, why dost thou glory as if thou hadst not received it? Isa pong katotohanan na ating makikita sa salita ng Diyos ay ito. Wala po tayong taglay sa buhay na hindi nanggaling sa Diyos. Ang ating Diyos ay mapagmahal at mapagbiyaya, na sukat na kahit hindi po tayo karapat-dapat, ay marami siyang binibigay sa atin. Ang talino, lakas, yaman, ang lahat ng ating kakayanan, ano po, ang kalakasan sa atin, ay maaari po nating i-translate upang tayo ay maging kapaki-pakinabang hindi lamang po sa ating sarili, kundi sa ating mga mahal sa buhay, at gayon din naman sa ating lipunan. Ang isa sa napakagandang kaloob sa atin ng Diyos ay ang bagay ng tayo ay maaaring makapagtrabaho. Labor itself is a gift from God. Ito po ay sinasabi sa Ecclesiastes chapter 3 and verse 13. Ang sabi ng wise man, enjoy the good labor, for it is the gift of God. Subalit paano po natin ito gagawin? Ano po?
Marami po tayong hinaharap sa ating buhay. At isang katotohanan ay in-equip po tayo ng Diyos upang magkaroon tayo ng kaalaman sa ating isip para makapagplano, para mapag-aralan natin kung paano natin ikakandak ang ating sarili, magbe-behave, sapagkat tinuturuan din tayo ng banal na kasulatan na maging circumspect. Ang ibig sabihin po ng circumspect ay magkaroon tayo ng maingat na lakad sa ating buhay. Ang isang Kristiyano na may Kristo sa puso, at may katuruan ng kanyang salita sa kanyang kaisipan, ay binibigyan ng pagbabago ng buhay. Hindi lamang po pagbabago ng buhay, kundi panibagong kaisipan, a renewing of the mind. And then, pagkatapos po nito, nakikita natin kung ano mga katuruan sa banal na kasulatan ang maaari po nating panghawakan. One principle is this. In 2 Thessalonians chapter 3 and verse 10, ay sinasabi ito ni Apostol Pablo sa mga taga-Thessalonica. For even when we were with you, this we commanded you, that if any would not, neither should he eat. Ang isang mahalagang bagay lang pong prinsipyo rito ay ito, na tayo po'y matuto na maging kapaki-pakinabang sa ating buhay. Makapagtrabaho. At napakaganda ng isang tao ay mayroong pakinabang sa pagtatrabaho. Ibig sabihin po ay meron tayong kinikita, meron tayong isinesweldo, meron tayong kabuhayan, hindi lamang po para sa ating sarili, kundi para sa ating mga mahal sa buhay. In Ephesians chapter 4 and verse 28, ay ito po ang sinasabi naman ni Apostol Pablo para sa mga taga-Efeso. And he says, let him that stole steal no more, but rather let him labor, working with his hands the thing which is good. And not only for himself, because the Apostle Paul also says that he may have to give to him that needeth. Ang buhay Kristiyano po ay isang buhay hindi lamang po para sa atin, kundi para din po sa ibang tao. Para sa ministry, para sa paglilingkod sa Panginoon, para sa ating lipunan, upang ang ating maging kapakinabangan ay nakikita po ng lahat. At ito ay kaaya-aya sa ating Diyos, na kung paanong siya ay naging mapagbiyaya sa atin, ibinabalik natin ang biyayang ito na ibinuhos sa atin sa kanyang kaluwalhatian. Well, ito po'y hindi lang para sa mga Israelitas, hindi lang para sa mga Amerikano, kundi para sa ating mga Pilipino. Nang tayo po'y naging mananampalataya, naging Kristiyano, tayo'y ginawang Kristiyano mga Pilipino. And so, we can thus be profitable. We can thus be people who can both glorify God and who can be profitable sa atin pong bansa. Sana po'y naging maganda ang katuroang ito at prinsipyo. Pagpalain po tayo ng ating Panginoon. Tinatayang nasa 2% ng ating population ay mga PWD o persons with disability. Kasama dito ang mga kababayan nating hirap sa ilang abilidad, whether it's mental, physical, or sensory. Pag-uusapan natin ang isang portion ng grupo na yan ngayon, ang mga may speech defect. And I'm sure excited na ang aking partner dahil malapit sa puso niya ang mga ito bilang isang speech language pathologist. To add po sa mga sinabi nyo, speech difficulty ang pinaka-common na disability sa mga kabataan dito sa Pilipinas. Sa USA naman, 2% ng mga kabataang nasa special education ay may speech and language disorders. Kaya naman po nangangailangan din sila ng sapat at mahusay na atensyon. Para sa kaalaman ng mga manonood, Daislyn, ano ba ang speech language pathology? Ang speech language pathology ay isang branch ng rehabilitation science devoted to the study of human communication, its typical development, and its disorder. Kasama po sa scope nito ang pagtulong sa mga bata at adults na may disorder in terms of articulation, hearing, voice, fluency, language disorders, and even sa swallowing difficulties. As speech language pathologists, we work closely with other health professionals like physical therapists, occupational therapists, rehab medical specialists,
pediatricians, EENT, pati na rin po ang SPED teachers. Ang interesting naman ng field na yan, Daislyn. Pero parang bibihira ang kumukuha ng course na yan. Opo, Doc. For 31 years, tanging ang UP lang, UP Manila lang ang nag-offer ng Bachelor of Science in Speech Pathology. Noong 2009, sinundan ito ng UST, which became the second university to offer the course, which also happens to be my alma mater. Kaya naman, Daislyn, dahil isa ka sa mga rare few who took this course, magsisilbi kang resource person ngayong episode na ito, Daislyn. Susubukan ko pong sagutin ng mga yan, Doc Lea. Pag-uusapan muna natin yung experience mo, Daislyn, no, during your college life. Kamusta naman ang bilang isang estudyante, ang experience mo? Masasabi ko pong isa siyang roller coaster ride. Kasi po nung first to second year, din po muna yung general education, like English, Filipino, math, yan. Pero meron po doon kami typical human development course na magagamit na po namin for our third and fourth year course, which is doon na ituturo sa amin yung mga major courses. Mga language disorders, voice disorders, fluency, both for children and adults. Para yun na po yung mismong foundation namin na kailangan namin for our internship year, which is our 5th year. Okay. Yan. Sa internship naman po namin, meron kaming centers, schools, and hospitals na ni-rotate po every 2 months or 1 month para halos lahat po ng pwede naming na-meet na patients or mga environment ay meron na kaming masasabing experience kahit onte. By the way, Daisy, ilang years ba yung course na yan? Sa UST po, 5 years po. 5 years. So, ano yung mga school ang nag-offer? Lahat ba ng school pwedeng mag-enroll ng mga ganyang courses? Ano po, sa ngayon, UST pa lang po and UST, UP Manila, LaSalle, Dasma, tsaka Cebu Doctors. Wow, very rare pala yung school na nag-o-offer ng ganyang courses, Daislyn, no? So, 5 years ang course na yan. Bale. So, may board exam ba yan? Ngayon po, wala pa po. Na sana po ay mailakad na, maging law na siya, magkaroon na po kami ng board exam. Kasi, for now, kailangan po namin mag-apply sa association namin, Philippine Association of Speech Pathologists, to be a certified speech and language pathologist. Or, pwede rin pong graduate ng UST or UP. Okay. So, ibig sabihin, pupunta lang kayo or mag-enroll kayo dun sa mga association na yon sana nabanggit mo kanina para maging certified speech pathologist? Opo. So, lahat naman ng graduate ba yan? Kailangan ba pagkatapos ng mga graduate, tulad mo, bago kang graduate ngayon, di ba? Para mabilang sa association na yan, kailangan ba agad-agad magpa-member ka doon? We need, required po na dapat merong 6 months muna of experience na nag-work na talaga as speech-language pathologist before makapag-apply, bago ka payagan na maging member. Sa ngayon, Daislyn, kamusta naman? Saan ka ngayon nagpa-practice ng profession mo bilang speech-language pathologist? Sa ngayon po, meron po akong 2 centers sa may around Pasig, Ortigas, for kids. Meron din naman pong hospitals for adults naman po. May mga iba-ibang services ba na ino-offer ng field na yan sa speech pathology? Well, nagde-depend po siya sa diagnosis and treatment po namin sa patients. Kasi iba-iba po ang cases ng mga natitreat namin. Meron pong language disorders for kids, iba rin po yun sa adults. Speech disorders na hindi lang po bulol yung mga tinatawag natin na bulol. Ang tinatarget ay mga patients namin doon. Meron din pong for resonance, sa mga kunwari voice din po. Meron din po kaming mga patients for cleft lip and palate patients. Kasama din po sila. Meron din pong patients na may problem naman po sa swallowing nila. Ayan. So, iba-iba po. Meron din pong lahat magkakasama. So, yun. Kamusta naman yung offer nyo na services sa adults and kids? Pareho lang ba? Meron pong minsan parehas ng diagnosis. Pero since magkaiba sila ng age group, dapat iba sila ng treatment, iba sila ng management. For example, sa kids, kailangan mas
play, mas mag-enjoy sila. And sa adults, syempre dapat mag-level tayo sa kanila kasi hindi mo sila mapapasunod kapag ganun yung magiging treatment sa kanila. So, yun. So kahit parehas sila, kanari same ng diagnosis, for example, speech disorder or something, problem sa articulation, kailangan iba pa rin yung way mo na i-target yun. Para sa kaalaman ng mga manonood natin, bilang isang mom, kagaya ko, no? So may anak ako, ano yung mga symptoms o para ma-diagnose or malaman ko na may speech problem na pala ang anak ko? For example po, merong sa kids, merong special cases kasi, kunwari 1-year-old pa lang sila or 2 years old, napansin na ng parent na may unusual behaviors yung kid nila. Kahit hindi pa nila napapansin yung speech, kailangan po magpa-check na sila sa developmental pediatricians ng kids nila para overall makita yung kailangan pa ng kid. Pwede pong occupational therapy, physical, speech, therapy, ganun po. So, may certain age ba na kailangan pansinin namin bilang magulang para at this age, kailangan na namin i-refer sa PIDSA or sa inyo na mga pathologists, speech pathologists? Wala naman po, pero gusto po sana namin early intervention. Kaya once na may napansin po na unusual, pa-check na po agad. Lalo na po for special cases. And for example, yung mga may problems with articulation, yung sinasabi po nating bulol, minsan naman po, developmental naman po kasi siya. May mga sounds na 3 years old dapat na-dissolve na, may sounds na dapat 5 years old pa. So, hindi kailangan laging ma-paranoid or mag-overthink agad ang parents kapag masyadong bulol yung pagbulol yung kids nila. Okay. Ano naman ang mga exercises o specific therapy para ma-improve ang kanilang speech, yung mga bata o kaya matanda? Iba-iba po, depende po kasi sa case. Minsan kailangan makita natin kung language ba talaga ang problema or speech. So, ibang treatment po yun. Yun, tulad po ng sabi kanina natin na iba po ang adult sa kids na treatment. Pagdating naman sa adults, sino-sino naman mga karaniwang nangangailangan ng speech pathology, Daislyn? Sa experience ko po, ang pinakamarami pong na-handle ko yung nag-undergo ng stroke. Yes. Meron na din po akong na-handle na nagkaroon ng traumatic brain injury. Yan, sila po madalas after nun, naapektuhan yung language nila. And then, yung iba may speech problems na nagiging weak yung muscles nila. Yung iba naman po sa swallowing, tulad po ng sabi natin kanina po. Ibig sabihin, yung mga pasyente ko na stroke patient, pwede ka nang i-refer sa'yo, no? Opo, no. Okay, from your perspective as practitioner, Daislyn, sa tingin mo, how can the Philippines further improve its practice of speech and language pathology, lalo na in reaching the marginalized poor sector na nangangailangan ng mga ganitong serbisyo? Actually po, meron pong institutions or centers na nag-offer na ng charity services. Hiwalay po ito dun sa normal services dahil yung charity services ay dito po madalas nilalagay yung interns na ang nag-handle sa patients. Pwedeng discount, pwedeng discounted or pwedeng free yung bayad. Pero kailangan po doon, may nagsusupervise na certified na speech language pathologist. Lahat ba ng institution nag-o-offer ng ganitong services, yung charity ward? Hindi ko lang po sigurado kung lahat. Yan. Pero meron po. Siguro sa mga government hospital, no? Siguro, opo. Pero lahat ba ng government hospital meron kayang ganitong speech pathologist? Actually po, onti pa lang po yung hospitals na meron. Kahit po dito sa Metro Manila, hindi po lahat merong speech language pathologists na na-employed doon, kahit po part-time. So, thank you, Daislyn, sa pag-share mo sa amin ng yung expertise, no? And especially yung first-hand experience mo bilang isang speech language pathologist. Thank you po. It was my pleasure, Doc. Mga kaibigan, salamat po sa pagtutok niyo sa aming usapan at sana marami kayong natutunan. Magkita-kita po tayo muli sa susunod na linggo para sa isa na namang makabuluhang usapan dito sa ating Doc Talks.
Thank you for having joined us in our talks today here at Lighthouse Cafe. Be with us again next week as the Lighthouse Bible Baptist Church brings to you another episode of the Lighthouse Cafe, where good talks happen.